Ang Biblia ay naglalaman ng mga paglalarawan ng maraming makalangit na nilalang na nakaakit ng maraming tao sa kasaysayan. Kabilang dito ang 24 na matatanda na ang pag-iral ay lampas sa karaniwang pag-unawa at persepsyon ng tao. Sa isang maningning na silid ng trono sa langit na nababalot ng banal na liwanag at autoridad, ang pinakamataas na tagapamahala ng sansinukob ay humahatol. Ang kwento ng pagkakatapon ni Juan sa isla ng Patmos, kung saan naranasan niya ang malalalim na pangitain kabilang ang tungkol sa 24 na matatanda, ay isa sa pinakakamangha-manghang salaysay na nakatala sa kasulatan. Ang mga matatanda na bumubuo ng isang bilog sa paligid ng sentral na trono ay natatanging mga figura na nakasuot ng puting kasuotan at may gintong korona, nakaupo rin sa kani-kanilang trono. Nagpatuloy ang salaysay ni Juan nang ilarawan niya ang kanyang pagdalang diretso sa makalangit na silid ng trono ng Diyos matapos magbigay ng mensahe sa 7 simbahan. Doon, nasaksihan niya ang Diyos sa kanyang trono na nagniningning na parang mga hiyas. Sa paligid ng pangunahing trono ay may 24 na karagdagang trono na inuupuan ng mga matatanda na nakasuot ng puting kasuotan at may gintong korona. Sa bidyong ito, tatalakayin natin ang tungkol sa mga mahiwagang nilalang na nakatala sa Biblia. Inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa channel, i-like ang video at manood hanggang sa dulo. Sa isang sandali ng pagsamba, ang mga matatanda at ang 4 na buhay na nilalang sa paligid ng trono ay nagpatira pa sa harap ng Diyos. Inilapag ang kanilang mga korona at sinabing, "Karapat-dapat ka, O Panginoon, na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan. Sapagkat sa iyong kalooban ay nalikha ang lahat ng bagay at mayroon silang pagkatao." Pahayag, Part 1. Sa aklat ng pahayag, ang mga tiyak na pagkakakilanlan ng 24 na matatanda ay hindi isinisiwalat. Gayunpaman, may malakas na argumento na sila ay kumakatawan sa simbahan at hindi sa mga anghel gaya ng iniisip ng iba. Ang mahalagang palatandaan sa kanilang papel ay ang kanilang posisyon sa mga trono na nagpapahiwatig na sila ay nakikibahagi sa paghahari kasama si Kristo, isang pribilehiyong palaging iniuugnay sa simbahan na sinasabing mamumuno at maghahari kasama niya. Ang salitang matatanda na nagmula sa salitang Griego na ginamit sa mga talatang ito ay partikular na tumutukoy sa mga may edad na lalaking kilala sa kanilang kakayahang mamahala, sa halip na sa mga anghel na hindi tumatanda at sa makatuwid ay hindi matatawag na matatanda. Bukod dito, bagaman ang mga anghel ay minsang inilalarawan na nakasuot ng puti, ang kulay na ito ay mas karaniwang iniuugnay sa mga mananampalataya. Ang puti ay sumisimbolo sa katuwiran ni Kristo na ipinagkakaloob sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng kaligtasan. Ang presensya ng gintong korona na suot ng mga matatanda ay higit pang nagpapatibay na sila ay hindi mga anghel. Ang mga anghel ay hindi inilalarawan sa mga kasulatan na may suot na korona. Dagdag pa rito, ang mga kerubin o mga buhay na nilalang ay patuloy na sumasamba sa Diyos na naguudyok sa 24 na matatanda na makibahagi sa pagsamba. Ang mga matatanda ay nakikita bilang mga kinatawan ng mga tagasunod ng Diyos na partikular na kahawig ng mga figura sa lumang tipan. Sila ay nagsusuot ng mga koronang tanda ng tagumpay at naninirahan sa makalangit na kaharian na inihanda ng kanilang manunubos. Ikalawa, ang mga gulong. Sa lumang tipan, madalas mabanggit ang mga anghel na lumalabas ng 108 beses sa aklat ng Exodo. Nakipagtagpo rin si Moises sa mga anghel sa kanyang paglalakbay sa disyerto. Isang partikular na kawili-wiling aspeto ng mga paglalarawan sa Biblia ay ang tungkol sa mga gulong. Ang salitang Hebreo para sa gulong ay tumutukoy sa karaniwang mga gulong.
Ngunit nagkakaroon ito ng espesyal na kahulugan kapag iniuugnay sa mga gulong na nakita sa pangitain ni Ezekiel tungkol sa trono ng Diyos. Ang banal na pahayag na ito ay naganap ng pansamantalang buksan ng Diyos ang mga langit para kay Ezekiel. Ang paunang pangitain ni Ezekiel ay isa sa pinakamahirap na tekstong unawain sa lumang tipan. Sinimulan ni Ezekiel sa paglalarawan kung saan siya naroroon nang dumating ang pangitain gamit ang mga paghahambing at talinghaga upang maipahayag ang mga karanasang mahirap ilarawan ng tuwiran. Nakakita siya ng isang nakakakilabot na ulap na puno ng kidlat at apoy na paparating mula sa hilaga at sa loob nito ay nagliliwanag ang 4 na makinang na nilalang. Bago ang mga gulong, unang nakita ni Ezekiel ang mga nilalang na kilala bilang mga kerubin. Pagkatapos nito, nakita niya ang mga gulong na kahawig ng mga gulong ng isang karwahe. Ngunit ang kanilang galaw at layunin ay mas katulad ng isang gyroscope na maaaring gumalaw sa anumang direksyon nang hindi lumiliko. Isipin na si Ezekiel ay inatasan na ipahayag ang mga bagay na di maarok. Habang tinitingnan ko ang mga nilalang, mayroong isang gulong sa lupa sa tabi ng bawat isa sa 4 na nilalang. Ang mga gulong ay kumikinang na parang makinang na topasyo at ang lahat ng 4 ay may parehong disenyo para bang may isang gulong sa loob ng isa pang gulong. Gumalaw sila sa alinman sa 4 na direksyong kanilang hinarap nang hindi kinakailangang lumiko. Ang mga gilid ng gulong ay matataas at kahanga-hanga at sa buong gilid ay may mga mata. Kapag gumagalaw ang mga nilalang, gumagalaw din ang mga gulong. Kapag umaakyat ang mga nilalang, ang mga gulong ay sumasama rin. Sinusunod nila kung saan man gustuhin ng espiritu sapagkat ang espiritu ng mga nilalang na ito ay nasa loob ng mga gulong. Kumilos silang magkasama. Kapag gumalaw ang mga nilalang, gumalaw ang mga gulong. Kapag huminto ang mga nilalang, huminto ang mga gulong. Kapag umakyat ang mga nilalang, umakyat din ang mga gulong, dala ng espiritu na nasa loob nila. Natagpuan ni Ezekiel ang kanyang sarili sa gitna ng mga gulong at kerubin. Habang gumagalaw ang mga kerubin, gumagalaw din ang mga gulong. Napansin niya na ang Espiritu ng Diyos ay nasa lahat ng galaw na ito. Napagtanto rin ni Ezekiel ang pagiging mapagmasid ng Diyos. Ang maraming mga mata na inilarawan niya ay sumisimbolo sa ganap na kaalaman ng Diyos na omnipresente sa kanyang pangitain ng lahat ng bagay. Ang kahangahangang salaysay na ito ay nagsisimula sa pangitain ni Ezekiel kung saan tinawag siya ng Diyos upang maging propeta at tagapag-alaga para sa mga Hudyo sa pagkakatapon. Ito ang una sa 4 na pangitain sa teksto na nagpapakilala sa pagiging komplikado ng pagninilay at pagpapaliwanag sa mga naranasan ni Ezekiel. Ang pambihirang talino at pagkaunawa ng Ophanim ay binigyang diin din sa Ezekiel 10. Ipinakita kay Ezekiel na ang banal na karwahe o trono ng Diyos ay hindi nakapirmi kundi patuloy na gumagalaw. Sa isang makabagong mambabasa, ang ganitong imahe ay maaaring mukhang kakaiba, ngunit mahalagang maunawaan na ang mga ito ay mga pangitain, kung saan ang mga surreal na elemento ay kadalasang nangingibabaw kaysa sa literal na interpretasyon. Isipin ang matinding senaryo ng isang napakalaking 5 toneladang elepante sa Africa na humahabol sa iyo. Ang trunk nito ay nakaunat, mga matay galit at matalas at bumubulusok sa lupa. Isipin ang lawak ng mga kapatagan na walang iba kundi patag na damo sa pagitan mo at ng higanting ito, habang ang iyong puso ay kumakabog sa takot. Ano ang gagawin mo? Ano ang mga aksyon na iyong isasagawa? Isipin na ang mga nilalang na mas nakakatakot at mas makapangyarihan pa kaysa sa elepanting ito ay minsang umiral sa mundo. Sa aklat ng Job, isang ganoong nilalang, ang behemoth ay inilalarawan bilang isang napakalaking hayop.
Nagsisimula ang kwento sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Job na naninirahan sa Uz kasama ang kanyang malaking pamilya at maraming alagang hayop. Siya ay isang taong matuwid at may moral na lakas, palaging nagsisikap na mamuhay ng may kabanalan at malapit sa Diyos. Sa pagpuri sa kabutihan ni Job, iniharap siya ng Diyos bilang isang halimbawa kay Satanas. Gayunpaman, pinagtatalunan ni Satanas na ang katuwiran ni Job ay bunga lamang ng pabor ng Diyos. Iminungkahi niyang subukin si Job. Kung pahihintulutan siyang pahirapan si Job, hinulaang tatalikuran nito ang kanyang pananampalataya. Pinayagan ng Diyos si Satanas na subukin si Job, ngunit ipinagbabawal na kunin ang kanyang buhay upang makita kung ang kanyang pananampalataya ay mananatili sa gitna ng pagsubok. Sa isang araw, nakatanggap si Job ng nakapanlulumong balita mula sa 4 na mensahero. Ang kanyang mga alagang hayop, mga tagapaglingkod at 10 anak ay lahat nasawi dahil sa mga pagsalakay, pagnanakaw o kalamidad. Sa kabila ng kanyang matinding pagdadalamhati, nagluksa si Job sa pamamagitan ng pagpunit ng kanyang damit at pag-ahit ng kanyang ulo, ngunit patuloy siyang nagbigay parangal sa Diyos sa kanyang mga panalangin. Si Satanas ay muling bumalik sa langit kung saan muling inalok siya ng Diyos ng pagkakataon upang subukin ang pagkatao ni Job. Sa gitna ng kanyang mga pagsubok, isinumpa ni Job ang araw ng kanyang kapanganakan, inihambing ang buhay at kamatayan sa liwanag at kadiliman, at ipinagluksa ang kanyang sariling pag-iral. Tinatanong niya ang halaga ng buhay na tila nagdadagdag lamang ng kanyang paghihirap, at iniisip kung bakit hinahatulan ng Diyos ang mga kilos ng tao, gayong madali niyang baguhin o patawarin ang mga ito. Pinag-iisipan ni Job ang ideya ng pagtupad sa pamantayan ng katarungan ng Diyos na itinuturing niyang mahiwaga at di maarok. Sa tindi ng kanyang pagdurusa, naging mapaghinanakit, balisa at takot si Job. Kanyang kinukwestiyon ang tila kawalang katarungan ng Diyos na hinahayaang umunlad ang masasama habang ang mga matuwid gaya niya ay nagdurusa. Dahil sa kanyang matinding kagustuhang maintindihan ang nangyayari, ninais niyang harapin ang Diyos ng direkta, ngunit natagpo ang imposibleng lumapit sa kanya. Gayunpaman, nagpasya siyang maghanap ng karunungan, panatilihin ang kanyang paggalang sa Diyos at umiwas sa kasamaan. Sa huli, nakialam ang Diyos. Matagal nang tinatawag ni Job ang Diyos na makipag-usap sa kanya, at sa gitna ng isang malakas na bagyo, sa wakas ay sumagot ang Diyos. May bahid ng ironya ang tugon ng Diyos habang siya ay nagtatanong kay Job. Ipinaalala sa kanya ang kanyang papel bilang makapangyarihang manlilikha. Detalyado niyang inilalarawan ang kanyang mga likha at ang pagpapanatili ng sansinukob. Tinatanong si Job kung kaya niyang tularan ang gayong mga gawa. Tinapos niya ito sa pagtatanong tungkol sa pagkaunawa ni Job sa katarungan, binibigyang diin ang pagiging presumptuous ng pag-aakalang kailangang ipaliwanag ng Diyos ang kanyang mga kilos. Naramdaman ni Job ang labis na pagkahamak at kababaang loob, kaya't sumagot siya, "Ako'y walang halaga. Paano ako makasasagot sa iyo? Ang kamay ko'y ilalagay ko sa aking bibig. Minsan na akong nagsalita, hindi ko nasasagutin. Pangalawa, ngunit wala na akong sasabihin pa." Ang pagkilalang ito ang naging punto ng pagbabago para kay Job. Napagtanto niya ang napakalawak na agwat sa pagitan ng pag-unawa ng tao at karunungan ng Diyos. Sa susunod na bahagi ng usapan, inilipat ng Diyos ang talakayan mula sa kanyang papel bilang manlilikha patungo sa kagilagilalas ng kanyang mga nilikha na nilagyan ng bahagyang katatawanan. Itinuro niya kay Job ang behemoth para bang ang mga lihim ng mahahalagang misteryo ng buhay ay nakapaloob sa kamanghamanghang nilalang na ito. Tingnan mo ang behemoth na aking nilikha tulad ng paglikha ko sa iyo. Kumakain ito ng damo tulad ng baka. Pansinin
ang kahangahangang lakas sa kanyang balakang at ang malalakas na kalamnan sa kanyang tiyan. Ang buntot nito'y kumakampay na parang sedro. Ang mga litid ng kanyang hita ay mahigpit na nakatali. Ang mga buto nito'y matibay gaya ng mga tubo ng tanso. Ang mga galamay nito'y matibay na parang bakal. Ito ang pinakadakila sa aking mga nilikha. Tanging ang manlilikha lamang nito ang makakaharap dito ng ligtas. Dati ang diin ay nasa misteryoso at mahiwagang kalikasan ng paglikha ng mga hayop, ngunit ngayon nakatuon ito sa pagkamangha at kahangahangang mga gawa ng Diyos. Ang tunay na kalikasan ng Behemoth ay naging paksa ng maraming spekulasyon ng mga iskolar sa loob ng mahabang panahon. Sa kabila ng patuloy na mga debate tungkol sa iba't ibang katangian ng nilalang na ito, dalawang bagay ang tiyak. Ito ay napakalaki at may pusod na nagpapahiwatig na ito ay hindi nanggaling sa itlog. Kumakain ito ng damo tulad ng baka at ang lakas nito ay nakasentro sa mga kalamnan sa tiyan. Kitang-kita ang kasiyahan ng Diyos sa paglalarawan ng kamanghamanghang nilalang na ito. Binibigyang diin ang laki, pagkain at pag-uugali nito. Ang paglalarawang ito ay nagsisilbing paalala. Kung hindi kayang pantayan ni Job ang isa sa mga nilikha niya, paano niya magagawang makipantay sa Diyos na lumikha ng Behemoth? Ang salitang Behemoth sa Hebreo ay nagpapakita ng anyong plural ng Beema na nangangahulugang hayop. Posible na ang ganitong nilalang ay minsang namuhay kasama ng mga tao sa mundo. Ang Behemoth ba ay isang hippopotamus? Maraming iskolar ang naniniwala na ang biblikal na pagtukoy sa Behemoth ay malamang na tumutukoy sa hippopotamus, isa sa pinakamalaki at pinakamatitibay na mga hayop sa lupa na kilala ng tao. Ang nilalang na ito ay kilala noong panahon ng Biblia, partikular na sa Ehipto. Pinababa ng mga Romano ang kanilang bilang dahil sa pagkasira ng mga sakahan na dulot nila. Bagaman karaniwang kilala bilang kabayo ng ilog, ang hippopotamus ay mas malapit sa genetikong aspeto sa mga baboy kaysa sa mga kabayo. Ang kahangahangang tanawin ng isang hippopotamus na nakabuka ang bibig ay talagang kapansin-pansin. Gayunpaman, maaari rin bang ang Behemoth ay isang elepante? Maraming eksperto sa biblikal na teksto ang nagsasabing ang salitang Hebreo na Behemoth ay tumutukoy sa isang hayop na may 4 na paa na kanilang iminungkahi na maaaring isang elepante. Ang mga sumusuporta sa teoryang hippopotamus ay maaaring hindi sumang-ayon. Ngunit kung isasaalang-alang ang Job 40:23 na naglalarawan sa nilalang na kumakain ng napakaraming tubig mula sa ilog Jordan gamit ang malaki nitong bibig, malinaw na ang hayop na inilarawan sa aklat ni Job ay masyadong makapangyarihan para masupil ng mga tao noong panahong iyon. Ang mga paglalarawang ito ay hindi tumutugma sa anumang kilalang hayop sa kasalukuyan. Sa buong kasaysayan, ang mga tao ay nanghuhuli ng mga elepante at ginagamit ang mga ito para sa mga gawain tulad ng paggawa at digmaan. Sa aklat ni Job, nang ang Behemoth ay inilarawan bilang ang rurok ng mga nilikha ng Diyos, napakalakas na tanging ang lumikha lamang nito ang maaaring lumapit dito na may tabak. Ipinapakita nito ang natatanging kalikasan nito. Kung ihahambing sa mabagsik at di mapigil na Leviathan, ang paglalarawan ng Behemoth ay naglilingkod upang bigyang diin ang kababaang loob ng tao sa harap ng kadakilaan ng Diyos. Ito ay paalala na ang tagumpay at pagmamataas ng tao ay walang laban sa mga kababalaghan ng nilikha ng Diyos. Ang salaysay na ito ay naglalayong ipakita na walang sinuman, kabilang si Job, ang may karapatang kwestiyonin ang mga gawa ng Diyos. Ang Leviathan naman ay inilalarawan sa Biblia bilang isang napakalaking nilalang sa tubig, na kilala sa kanyang matinding bangis at malakas na lakas.
Ang salitang Hebreo para sa Leviathan ay nagmumula sa ugat na nangangahulugang nakapulupot o baluktot. Sa Isaias 27:1, ang nilalang na ito ay inilarawan bilang isang makapangyarihan at ahas na baluktot na nagsasabing, sa araw na iyon, ang Panginoon, gamit ang kanyang malakas at makapangyarihang tabak, ay paparusahan ang Leviathan, ang mabilis na ahas, ang Leviathan, ang baluktot na ahas, at kanyang papatayin ang dragon sa dagat. Ang reputasyon ng Leviathan bilang isang mabagsik at ligaw na halimaw sa dagat ay kilala na. Pinupuri ng Diyos ang Leviathan at ito ay madalas na binabanggit sa Lumang Tipan. Karamihan sa mga pagtukoy dito ay nagpapahiwatig na ito ay isang kilalang nilalang, bagaman mas kilala dahil sa nakakakilabot na reputasyon nito kaysa sa direktang obserbasyon. Ang awit 100 Water ito 25:12 ay pinupuri ang Diyos dahil sa paglikha ng tirahan para sa Leviathan na naglalarawan ng mahalagang lugar ng halimaw na dagat sa banal na nilikha. Upang tugunan ang labis na mataas na pananaw ni Job sa kanyang sarili, ginamit ng Diyos ang halimbawa ng Leviathan upang ipakita kung gaano siya kaliit sa mas malawak na universo. Ang Job 41 ay nagbibigay ng detalyadong paglalarawan tungkol sa Leviathan bilang isang konkretong nilalang sa dagat. Dito, binibigyang diin ng Diyos ang napakalaking sukat, lakas at bangis ng nilalang na nagpapakita ng pagiging kamangha-mangha nito bilang bahagi ng kanyang nilikha. Ang Job 41:1-5 ay nagtatanong kung posible bang makontrol ang Leviathan gamit ang simpleng pamamaraan ng pangingisda. Makukuha mo ba ang Leviathan gamit ang isang kawil o maitatali ang kanyang dila gamit ang isang lubid? Maaari mo bang lagyan ng tali ang kanyang ilong o ipasok ang isang kawit sa kanyang panga? Magmamakaawa ba ito sa iyo at magsasalita ng mahina? Makikipagkasunduan ba ito sa iyo upang maging iyong lingkod habang buhay? Magagawa mo ba siyang gawing alagang ibon o itali siya para sa iyong mga anak na babae? Ang mga katanungang ito ay nagpapakita ng napakalaking lakas at di mapiit na kalikasan ng nilalang. Ang unang pagbanggit sa Leviathan ay matatagpuan sa Job 3:8, kung saan nabanggit, "Sumpain ang araw ng aking kapanganakan, tawagin nawa ang mga bihasa sa pagpapagalit sa Leviathan." Ito ay tumutukoy sa mga mandaragat at mangingisda na sumusumpa sa Leviathan, isang kinatatakutang nilalang sa dagat, nakahalintulad ng ginawang pagsumpa ni Job sa kanyang sariling kapanganakan dahil sa matinding pagdurusa. Sa tradisyon, ang Leviathan ay karaniwang itinuturing na isang alamat na halimaw sa dagat o dragon na kilala sa pagpapataw ng takot sa mga mandaragat at mangingisda. Gayunpaman, sa salaysay ng Job 41, ang pakikipag-usap ng Diyos ay nagpapahiwatig na ang Leviathan ay hindi lamang isang katang-isip. Mayroong iba't ibang interpretasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng Leviathan. Ang iba ay nagmumungkahi na maaaring ito ay isang sinaunang nilalang na kahawig ng dragon na nanatili hanggang sa panahon ni Job, umiiral sa kolektibong alaala ng tao at ginamit ng Diyos bilang isang makapangyarihang halimbawa. Ang ilan naman ay nagsasabi na ang Leviathan ay maaaring isang malaking buwaya. Sa bahaging ito, layunin ng Diyos na ipakita kay Job ang kanyang kahinaan at kahalagahan sa harap ng ganoong makapangyarihang nilalang na nagpapahiwatig na si Job, gaano man niya subukan, ay hindi maaaring kontrolin o harapin ang makapangyarihang Leviathan. Ang mga kerubin naman ay mga makalangit na nilalang na nilikha ng Diyos at may mahalagang posisyon sa hierarchy ng mga anghel ayon sa Biblia. Unang lumitaw ang mga ito sa Biblia matapos ang mahalagang pangyayari kung saan pinalayas sina Adan at Eva mula sa Hardin ng Eden. Ang pangyayaring ito ay detalyado sa Genesis 3.
matapos ang pagsuway ni na Adan at iba sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng pagkain mula sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Ang kanilang pagpapatalsik ay upang pigilan silang makakain din mula sa puno ng buhay na magbibigay sa kanila ng walang hanggang buhay. Upang masigurong hindi na makabalik sina Adan at Eva at ma-access ang puno ng buhay, inilagay ang mga kerubin bilang bantay ayon sa Genesis 3:1-24. Kaya't pinalayas ng Diyos sina Adan at Eva mula sa paraiso at naglagay sa silangang bahagi ng hardin ng Eden ng mga kerubin, kasama ang umiikot at nag-aapoy na tabak upang bantayan ang daan patungo sa puno ng buhay. Mula sa mga biblikal na referensya, ang pangunahing papel ng mga kerubin ay tila upang bigyang diin ang kasalanan ng tao at bantayan ang kabanalan ng presensya ng Diyos mula sa karumihan ng kasalanan. Bagamat maaaring ninais ni Adan na bumalik sa hardin ng Eden, ang presensya ng mga kerubin ay nagsilbing patuloy na paalala ng kanyang pagsuway sa utos ng Diyos. Sa parehong paraan, ang mataas na pari ng Israel na pinahihintulutang pumasok sa banal na dako ng mga banal minsan sa isang taon at lumapit sa luklukan ng awa, ay malamang na nakaramdam ng matinding kababaan ng loob. Iniisip, hindi ako karapat-dapat na narito sa banal na presensya ng Diyos sapagkat ako'y makasalanan. Ang mga kerubin ay inilalarawan hindi lamang bilang totoong makapangyarihang mga nilalang, kundi pati na rin bilang simbolikong representasyon ng mga makalangit na realidad. Partikular silang isinama sa mga disenyo ng kaban ng tipan at ng tabernakulo ayon sa utos ng Diyos. Sa Ezekiel 10, ang mga kerubin ay inilarawan bilang mga nilalang na may mga pakpak at kamay na babalutan ng mga mata at sinasamahan ng mga komplikadong gulong sa loob ng gulong. Ang kabanatang ito, bagamat mabigat ang tono, ay nagpapakita na ang papel ng mga kerubin ay higit pa sa pagbabantay sa mga pinakabanal na lugar mula sa mga di karapat-dapat. Sila rin ay nagpapatibay sa karapatan ng mataas na pari na pumasok sa mga sagradong lugar, dala ang dugo na kinakailangan para sa pakikipagkasundo sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Bukod dito, ang mga kerubin ay sumisimbolo sa kakayahang maabot ang trono ng Diyos na pinagtitibay ng kababaang loob ng mga Kristiyano. Ang pag-access na ito ay dramatikong ipinakita nang ang sakripisyo ni Kristo ay napunit ang tabing ng templo na nagsasaad na ang mga hadlang sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan ay inalis na. Sa Isaias 40, ipinakilala ang isang figura na kilala bilang Lucifer na nangangahulugang tagapagdala ng liwanag sa Latin at isinalin bilang bituing pang-umaga sa Hebreo. Ang figurang ito ay inilarawan sa iba't ibang wika bilang isang maningning at maringal na nilalang na higit pang nagpapayaman sa masalimuot na larawan ng anghelolohiya at teolohiya sa Biblia. Ngayon, alamin natin ang tungkol sa nakaakit na figura ni Melkisedek, isang natatangi at misteryosong karakter na matatagpuan sa Biblia. Siya ay lumitaw noong panahon ni Abraham na babalot ng hiwaga mula sa kanyang unang pagpapakilala. Ang mismong pangalang Melkisedek ay nagdudulot ng damdamin ng misteryo. Ang kanyang presensya sa kasulatan ay banayad ngunit makabuluhan na nag-udyok ng maraming tanong tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at sa malawak na diskusyon tungkol sa kanya. Kapansin-pansin, siya ay binanggit sa parehong lumang tipan at bagong tipan. Ang salaysay ay lumilipat kay Abraham kung saan natutunan natin ang malalim na kahalagahan ng mga pangalan sa tradisyong Hebreo. Hindi tulad ng mga karaniwang tag na naglalarawan, ang mga pangalan sa Biblia ay madalas na naglalaman ng awtoridad at mas malalim na kahulugan. Halimbawa, ang pangalan ni Adan na nangangahulugang mula sa lupa ay sumasalamin sa kanyang paglikha mula sa lupa. Gayun din, ang mga pangalan
ay maaaring magpahiwatig ng mga tungkulin ng mga individual sa mga kwento sa Biblia tulad ni Nabal na ang pangalan ay nangangahulugang hangal na akma sa kanyang pagkatao. Ang mga pangalan ay maaari ring magpakita ng mga mitiin ng tao, mga mensahe mula sa Diyos o kahit na mga makahulang simbolo. Sa pagtutok sa pangalan ni Melchizedek, lalo itong nagiging makahulugan ayon sa Hebreo 7:22, kung saan nangangahulugan itong hari ng katuwiran o ang hari ay matuwid. Ipinapahiwatig nito na si Melchizedek ay isang makatarungan at moral na pinuno, sumisimbolo sa isang namumunong nagtataguyod ng katarungan at kabutihan. Ang salaysay ay nag-uugnay kay Melchizedek kay Jesus, na kapwa inilarawan bilang mga hari ng kapayapaan. Ang paghahambing na ito ay umaabot sa mga hula tulad ng kay Isaias tungkol sa Mesiyas. Dagdag pa rito, mula sa Genesis 14, nalaman natin na sinalubong ni Melchizedek si Abraham gamit ang tinapay at alak na lalo pang nagpatibay sa kanyang papel at kahalagahan sa mga tekstong biblikal. Sa Genesis 14:18, ipinakilala si Melchizedek bilang pari ng kataas-taasang Diyos, na nagpapahiwatig na siya ay naglilingkod sa pinakamataas na Diyos na sinasamba ni Abraham, ang tanging Diyos na kinikilalang kataas-taasan higit sa lahat ng iba pang Diyos. Ipinapakita nito na ang pagkapari ni Melchizedek ay nauna sa kay Aaron at sa mga Levitikong pari. Siya ay inilalarawan na pinagpapala si Abraham sa pangalan ng kataas-taasang Diyos at kinikilala na ang Diyos na ito ang nagbigay daan kay Abraham na talunin ang kanyang mga kaaway. Ang karakter ni Melchizedek ay balot ng misteryo, lalo na dahil ang mga kasulatan ay hindi nagtalaga ng kanyang simula o wakas. Ang kanyang pagkapari ay inilarawan bilang walang hanggan, nakatakdang magpatuloy hanggang sa katapusan ng panahon. Sa Bagong Tipan, partikular sa Aklat ng Hebreo, si Melchizedek ay tinalakay ng malawakan. Ang Hebreo 6:20 ay nagtatampok kung paano si Jesus, tulad ni Melchizedek, ay pumasok bilang tagapanguna para sa atin, na tumanggap ng walang hanggang pagkapari ayon sa kaayusan ni Melchizedek. Ang Hebreo 7 ay masusing tumutok sa buhay ni Melchizedek, lalo na sa kanyang pagkikita kay Abraham. Sinasabi rito, sapagkat si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ay sinalubong si Abraham nang siya ay bumalik matapos talunin ang mga hari at pinagpala siya. Kay Melchizedek, ibinigay ni Abraham ang 10 bahagi ng lahat. Ang kanyang pangalan ay unang nangangahulugang hari ng katuwiran at pagkatapos hari ng Salem na nangangahulugang hari ng kapayapaan. Walang ama o ina, walang talaangkanan, walang simula ng mga araw o wakas ng buhay. Kahalintulad ng anak ng Diyos, siya ay nananatiling pari magpakailanman. Ang talatang ito ay sumasaklaw sa mahiwaga at walang hanggang kalikasan ni Melchizedek na direktang inihahambing sa anak ng Diyos at sa gayon ay itinataas ang kanyang katayuan bilang isang walang hanggang pari. Pagmunihan ang mataas na katayuan ni Melchizedek na kahit si Abraham ang iginagalang na patriarka at ama ng mga Israelita ay nagbigay ng 10 bahagi ng kanyang mga nasamsam sa digmaan. Sa kabila ng mataas na posisyon ni Abraham bilang isang mahalagang figura sa mga hinirang ng Diyos, kinilala niya ang autoridad ni Melchizedek sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng bahagi ng mga nasamsam. Ang pagkilos na ito ay nagbubunyag ng pambihirang katayuan ni Melchizedek sapagkat kahit si Abraham, isang taong napakahalaga, ay nagparangal sa kanya. Pinalalalim ng talata 3 ang misteryo sa paligid ni Melchizedek sa pagsasabing wala siyang mga magulang, walang tala ang kanan o tala ng kanyang kapanganakan o kamatayan. Ang kawalan ng personal na kasaysayan ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkakahalintulad sa anak ng Diyos.
na nagpapahiwatig na si Melkisedek ay isang tagapagpauna sa mas mataas na pagkapari na kinakatawan ni Jesus. Bukod dito, ang lungsod ni Melkisedek na kilala bilang lungsod ng kapayapaan ay sumisimbolo sa kapayapaang dinala ni Jesus, ang Panginoon. Ang pagkilos ni Abraham na magbigay ng ika-10 bahagi ng kanyang mga samsam kay Melkisedek ay nagpapakita ng kanyang pagkilala at paggalang. Sa tungkulin ni Melkisedek bilang pari, ipinahihiwatig din ng mga kasulatan na si Abraham ay isang tagapagpauna sa Levitikong pagkapari na lilitaw kalaunan na naglalapit sa kanyang mga kilos sa darating na kaayusan ng relihiyon. Bukod dito, ang salaysay tungkol sa anghel ng kamatayan sa Exodo ay nagbibigay liwanag sa makalangit na paghihiganti. Ang anghel na ito na naiiba sa karaniwang konsepto ng anghel ng kamatayan ay instrumento ng Diyos sa huling at pinakamatinding salot na ipinadala sa mga Ehipsyo dahil sa kanilang pagtanggi na palayain ang mga inaliping Israelita. Ang salot na ito ay nagmarka ng mahalagang pangyayari sa kwento ng Exodo na nagpapakita ng matinding hakbang na ginawa upang palayain ang bayan ng Diyos. Ipinaabot ng Panginoon kay Moises ang kanyang plano para sa huling kaparusahan kay Paraon at sa Ehipto na nagsasabing ito ang magtutulak kay Paraon na hindi lamang palayain ang mga Israelita kundi paalisin sila ng mabilisan. Inutusan si Moises na sabihin sa mga Israelita na manghiram ng mga pilak at gintong gamit mula sa kanilang mga kapitbahay na Ehipsyo. Pagkatapos, hinarap ni Moises si Paraon sa huling pagkakataon, sinasabi, "Ganito ang sabi ng Panginoon, sa hating gabi lalakad ako sa buong Ehipto at ang bawat panganay sa Ehipto ay mamamatay mula sa tagapagmana ng trono ni Paraon hanggang sa pinakahamak na aliping babae sa gilingan, pati na ang mga panganay ng mga hayop." Sa kabila ng kasaysayan ng Ehipto ng pagdurusa mula sa siyam na salot, ang nalalapit na kalamidad ay walang kapantay sa tindi ng dalamhati. Hindi tulad ng dati, ang mga Hebreo ay mananatiling ligtas dahil sa kanilang pagsunod sa utos ng Diyos. Nangako ang Diyos ng isang gabi ng makalangit na paghatol kung saan ang mga bahay na may marka ng dugo ng kordero ay lalampasan, inililigtas ang mga naninirahan mula sa salot na ito. Sa gabing iyon, dahil sa kanilang pananampalataya sa mensahero ng Diyos, sumunod ang mga Israelita at minarkahan ang kanilang mga pintuan ayon sa utos. Habang lumilipas ang gabi, naging malinaw na ang pagtanggi ni Paraon na makinig sa mga babala ay nagdulot ng mabigat na hatol ng Diyos sa kanyang bansa. Ito ay isang gabi ng pagkabalisa at takot na nagmarka ng mahalagang sandali sa kasaysayan ayon sa mga kasulatan, Exodo 29:30. Sa hating gabi, isinagawa ng Panginoon ang kanyang huling matinding gawain laban sa Ehipto. Kinuha ang buhay ng bawat panganay mula sa tagapagmana ng trono ni Paraon hanggang sa pinakahamak na bihag sa kulungan, pati na ang mga panganay ng mga hayop. Habang bumalot ang kadiliman sa lupain, nagising si Paraon, ang kanyang mga lingkod, at lahat ng Ehipsyo sa isang bangungot ng hindi maipaliwanag na dalamhati. Ang mga iyak ng pagdadalamhati ay pumuno sa hangin sapagkat walang tahanan na nakaligtas sa kamatayan. Ang anghel na inatasan para sa mabigat na tungkuling ito ay walang ipinakitang awa sa mga hindi sumunod sa utos ng Diyos. Ang gabing ito ay isang malalim na pagpapakita ng katuparan ng pangako ng Diyos, kung saan ang anghel ng pagkawasak ay nilampasan ang mga tahanan ng mga Israelita. Iniiwan silang ligtas mula sa malawakang kamatayang sumapit sa kanilang mga tagapagpahirap. Mahirap lubusang maunawaan ang lawak ng takot at pagdadalamhati ng gabing iyon habang ang mga Israelita ay malaya nang naglakad patungo sa kalayaan. Ang kanilang daan ay tinatanglawan lamang ng mga iyak ng dalamhati mula sa mga Ehipsyo.
Ang terminong anghel ng kamatayan na madalas na kaugnay ng anghel ng pagkawasak ay lumilitaw sa iba't ibang salaysay sa kasulatan upang ilarawan ang mga banal na kinatawan ng hatol ng Diyos. Ang mga sanggunian sa Biblia sa mga ganitong anghel ay hindi nagtatakda ng isang tiyak na nilalang, kundi isang puwersa ng pagkawasak na isinasakatuparan ang kalooban ng Diyos. Sa mga Hebreyong teksto, hindi laging tinutukoy ang isang anghel sa mga ganitong kwento tulad ng makikita sa Exodo 12:23 kung saan ang mangwawasak ay inilalarawan lamang bilang tagapagdala ng pagkawasak. Ang awit 78 ay nagdaragdag ng paliwanag tungkol sa mga salot sa Ehipto na iniuugnay ang mga ito sa isang puwersa ng mga anghel ng pagkawasak, gamit ang pangkalahatang salitang Hebreo para sa anghel na nagpapahiwatig ng banal na gawain kaysa sa isang tiyak na individual. Ipinadala rin ng Diyos ang isang mapangwasak na anghel, isang makalangit na sugo, upang magdala ng hatol sa mga Israelita dahil sa kasalanan ni David sa pagsasagawa ng senso ng populasyon. Mula sa umaga hanggang sa itinakdang oras, nagpakawala ang Panginoon ng isang salot sa Israel na kumitil sa buhay ng 70,000 katao. Nang ang anghel ay naghahanda na upang wasakin ang Jerusalem, muling pinag-isipan ng Panginoon ang kapahamakan at inutusan ng anghel na nagpapahirap sa mga tao, "Itigil, iurong ang iyong kamay." Sa sandaling iyon, ang anghel ng Panginoon ay nakatayo sa giikan ni Arauna na Jebuseo. Nang masaksihan ni David ang mabagsik na pagkilos ng anghel laban sa mga tao, ipinahayag niya sa Panginoon, "Ako ang nagkasala." Ano ang mga serapin? Ang mga serapin ay mga makalangit na nilalang na nilikha ng Diyos para sa layunin ng paglilingkod at pagsamba. Ang mga nilalang na ito na may 6 na pakpak ay palaging nasa presensya ng trono ng Diyos. Ipinapaalam sa atin ng propetang si Isaias na ang mga serapin ay 6 na pakpak na nagliliyab na mga anghel na pumapaligid sa Diyos habang siya ay nakaluklok sa kanyang maluwalhating trono at patuloy siyang pinupuri. Isaiah 6. Ginagampanan din nila ang mga tungkulin sa paglilingkod sa Panginoon at nagsisilbing kanyang mga instrumento ng paglilinis, tulad ng ipinakita sa pag-aalis ng mga kasalanan ni Isaias bago simulan ang kanyang tungkuling propetiko. Ang salitang serapin ay nabanggit lamang sa Isaias Kabanata 6, kung saan malinaw na inilalarawan ni Isaias ang kanyang karanasan sa banal na hukuman ng Diyos. Dito, partikular niyang nakita ang Diyos na nakaluklok na sinasamahan ng mga nilalang na lumilipad na tinatawag na serapin. Ang mga anghel na ito ay nagpapakita ng kagalakan sa kanilang banal na paglilingkod. Kapansin-pansin, inilalarawan sila ni Isaias na may mga katangiang tulad ng tao, tulad ng mga mukha, kamay at tinig. Isaiah 6:1-2. Noong taong namatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang trono, mataas at maluwalhati, at ang laylayan ng kanyang balabal ay pumuno sa templo. Nakaposisyon sa itaas niya ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak. Ginamit nila ang 2 upang takpan ang kanilang mga mukha, 2 upang takpan ang kanilang mga paa, at 2 upang lumipad. Ang mga anghel na ito ay maaaring magpakita bilang nagliliyab na mga nilalang. Ang pangalang serapin ay nagmula sa salitang Hebreo na saraf, na nangangahulugang sumiklab sa apoy o mas tiyak ubusin ng apoy. Ang kahulugang ito ay maaari ring magpakita ng tungkulin ng mga serapin bilang mga tagapaglinis. Nilalang ng Diyos ang mga serapin bilang mga nilalang na walang kasalanan, bagaman sila ay naiiba sa Diyos. Ang kahalagahan ng kanilang pagiging malapit sa Diyos, kasama ang kanilang masayang pagsamba, ay hindi dapat kaligtaan. Kapag ipinahayag ng mga serapin, ang buong mundo ay puno ng kanyang kaluwalhatian. Sila ay nagbibigay ng direktang patutuo mula sa tuktok ng makalangit na kaharian.
Mula sa banal na pananaw ng mga serapin, malinaw na ang kaluwalhatian ng Diyos ay walang hanggan, lampas sa sukat, at napakalakas na ito ay sumasaklaw sa lahat ng limitasyon ng espasyo. Ang kanyang kaningningan ay hindi lamang nananahan sa langit, kundi pati sa espiritual na kaharian at sumasaklaw sa buong mundo. Ang pagpapamalas ng banal na kaluwalhatian na ito ay nagbibigay sa atin ng sulyap sa kalikasan ng isang banal na Diyos. Ang pagiging banal ay nangangahulugang pagiging natatangi at karapat-dapat sa malalim na paggalang. Ang salitang banal ay inuulit ng 3 beses upang ilarawan ang kabanalan ng Diyos, isang pattern na matatagpuan lamang ng 2 beses sa Biblia, at sa parehong pagkakataon ay ipinahayag ng mga anghel. Kung ang isang tao ay dinala sa pangitain sa trono ng Diyos at kahit ang mga dalisay at banal na serapin ay nagpapakita ng matinding paggalang sa kanyang presensya, gaano pa kaya dapat tayong bilang mga nilalang na hindi perpekto lumapit sa kanya ng may pagpapakumbaba? Ang malalim na paggalang ng mga anghel sa Diyos ay paalala sa ating kayabangan. Kapag basta-basta nating nilalapitan ang kanyang presensya, madalas dahil sa kakulangan natin ng pangunawa sa kanyang kabanalan. Sa pahayag 4, ang pangitain ni Juan sa trono ng Diyos ay sumasalamin sa karanasan ni Isaias na puno ng katulad na paggalang at panggigilalas. Ang mga nilalang na nakapaligid sa trono ay patuloy na sumisigaw, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat." Bukod dito, ang mga serapin ay naglilingkod sa Diyos at kumikilos bilang kanyang mga tagapaglinis. Nang makita ni Isaias na kahit ang mga makalangit na serapin ay tinatakpan ang kanilang mga sarili sa harap ng Diyos, na kinikilala ang kanilang kawalan ng karapat-dapat, siya ay naging mas malay sa kanyang sariling mga kasalanan at natakot para sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, isang serapin ang lumapit na may dalang nagbabagang uling mula sa altar gamit ang sipit. Inilagay ito sa mga labi ni Isaias at idineklara na ang kanyang pagkakasala ay inalis at ang kanyang mga kasalanan ay napatawad. Ang gawaing ito ay nagpapakita na ang mga demonyo ay mga individual na nilalang na may personal na katangian. Parehong ginamit ni Kristo at ng mga demonyo ang mga personal na panghalip tulad ng ako, akin at iyo. Ang demonyong espiritu sa loob ng sinasapian at hindi ang tao mismo ang sanhi ng pagsasapian. Ang pagsasapian ng demonyo ay nagsasangkot ng espiritong naninirahan sa katawan ng tao at nagpapahayag ng sarili nitong mga katangian sa pamamagitan ng mga kilos ng host. Ang pakikilahok sa tila walang masamang aktibidad na may kaugnayan sa okultismo, espiritismo at katulad na mga gawain ay maaaring maglantad sa mga mananampalataya sa panlilinlang at ilagay ang mga hindi mananampalataya sa tunay na panganib ng impluensya ng demonyo. Madalas na naaakit ang mga tao sa mga okulto o aktibidad ng demonyo dahil mukhang epektibo ang mga ito. Gayunpaman, ang bisa na iniuugnay sa mga gawaing ito ay hindi dahil sa mga kilos mismo, kundi sa ahensya ng mga espiritong demonyo. Ang mga demonyo ay naghahangad na manirahan sa mga katawan tulad ng pagnanasa ng isang bandido sa spray can. Ginagamit nila ang katawan bilang isang kasangkapan upang maglunsad ng digmaan laban sa Diyos. Nilalayon din nilang sirain ang imahe ng Diyos sa sangkatauhan, sinisikap na dungisan ang imaheng iyon at gawing kasuklam-suklam ang individual. Bagaman ang mga demonyo ay naglalayong gawing tiwali ang imahe ng Diyos sa lahat ng tao, ang kanilang mga estratehiya ay bahagyang limitado pagdating sa mga Kristiyano. Ang kapangyarihan ng mga espiritong demonyo sa mga Kristiyano ay napigilan ng gawain ni Jesus sa krus. Maaari pa rin nilang linlangin ang mga Kristiyano na nagdadala sa kanila sa kawalan ng pananampalataya,
ngunit ang kanilang impluensya ay limitado. Ang mga demonyo ay mayroon ding personal na pangalan tulad ng ipinakita nang harapin ni Jesus ang isa at tanungin, "Ano ang pangalan mo?" Lucas 8:30. Malamang na tinanong ni Jesus ang pangalan ng demonyo upang maunawaan ang lawak ng isyu. Kinikilala na ang tao ay sinapian ng maraming demonyo, hindi lamang isa. Mahalaga ring tandaan na ang legion ay hindi tunay na pangalan kundi isang mapanlinlang at nakakatakot na tugon na nagpapahiwatig ng presensya ng maraming demonyo. Ang kakayahang makipag-usap sa pamamagitan ng pananalita ay nagpapakita ng pagkatao. Nakipag-usap ang mga demonyo kay Kristo at siya sa kanila. Nakiusap ang mga demonyo kay Jesus na huwag silang itapon sa kailaliman, isang malalim, walang hanggang hukay na binanggit sa pahayag 9:1 na nagsisilbing bilangguan para sa ilang mga demonyo. Ipinakita ng mga demonyo ang kanilang sariling kagustuhan na nanawagan kay Kristo na huwag silang ipadala sa kailaliman kundi payagan silang pumasok sa isang kawan ng mga baboy. Ipinapakita nito ang kataas-taasang autoridad ni Kristo na ang kanyang kalooban ang nangingibabaw sa kanilang kagustuhan. Ipinakikita rin ng mga demonyo ang katalinuhan. Kinilala nila si Jesus bilang Panginoon at alam nila ang ministeryo ni Pablo na nagresulta sa isang engkwentro sa isang aliping babae na may espiritong nagbibigay ng kakayahang manghula. Gawa 6:7. Ang mga demonyo ay ganap na espiritual na nilalang na walang pisikal na anyo, nabibilang sa espiritual na daigdig at nagpapakita lamang sa pamamagitan ng mga kaguluhang kanilang nililikha. Binabanggit din sa Biblia na may iba't ibang antas ng kasamaan sa mga demonyo. Ang ilan ay mas masama kaysa sa iba. Sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga demonyo, ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan laban sa mga masasamang puwersa. Pinalaya niya ang mga inaapi ni Satanas kaya't winasak at sinira ang kaharian ni Satanas. Numero 10. Si Lucifer, isang figura na binanggit sa Isaiah 14, ay nangangahulugang tagapagdala ng liwanag sa Latin at sa Hebreo, ito ay nangangahulugang bituin ng umaga. Sa anumang wika, inilarawan si Lucifer bilang isang makinang, maliwanag at maringal na nilalang, isang mataas na ranggong anghel. Sa hanay ng mga makalangit na nilalang, si Lucifer ay isang punong anghel kasama nina Miguel at Gabriel sa hukbo ng Diyos. Gayunpaman, nagkamali si Lucifer nang piliin niyang suwayin ng Diyos. Ayon sa Lucas 10:18, sinabi ni Jesus, "Nakita ko si Satanas na nahulog mula sa langit tulad ng kidlat." Kilala bilang isang maestro ng paninirang puri at panlilinlang, patuloy na sinusubukan ni Lucifer na sirain ang iba't ibang mga autoridad na itinatag ng Diyos, kabilang ang simbahan at sekular na mundo. Matapos siyang mapalayas mula sa langit, hindi natapos ang pagre-rebelde ni Lucifer. Sa halip, sinikap niyang buuin ang sarili niyang kaharian bilang direktang pagsalungat sa Diyos. Ang pagmamalaki na nagmula sa kanyang sariling kagandahan ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak mula sa bundok ng Diyos. Ano ang ugat ng pagbagsak ni Lucifer? Ang pagmamalaki. Ang kasalanang ito na ginawa hindi sa lupa kundi sa langit, ang orihinal na pagkakasala. Hindi ito usapin ng paglalasing, pangangalunya o kasinungalingan. Ito ay pagmamalaki, isang bisyo na nananatiling pinakamapanganib sa lahat. Maraming debotong individual ang maaaring hindi mag-isip na gumawa ng lantad na kasalanan tulad ng pangangalunya o paglalasing, ngunit madali silang nadadala ng pagmamalaki nang hindi nila namamalayan ang mapanirang epekto nito. Ang kagandahan ni Lucifer ay napakagaling kaya't siya ay nahumaling sa kanyang sarili. Ang kanyang pagkamakasarili ang naging sanhi ng kanyang pagbagsak mula kay Lucifer patungong Satanas.
Bagaman pinagkalooban siya ng Diyos ng kapangyarihan, autoridad, kagandahan at karunungan, ang maling saloobin ni Lucifer ang nagpalit sa mga biyayang ito bilang mga kasangkapan ng kanyang sariling kapahamakan. Kapansin-pansin na kahit ngayon, ang mga kalalakihan at kababaihang tinawag at binigyan ng kakayahan ng Diyos ay maaaring mahulog sa parehong nakamamatay na pagkakamali na ginawa ni Lucifer. Sa Isaias 13:12-15, sinasaliksik ang mga motibo sa likod ng pagtalikod ni Lucifer. Nais niyang maging katumbas ng Diyos. Naniniwala na siya ay napakatalino, napakaganda at napakadakila, kaya naisip niya, maaari akong maging Diyos. Ipinapakita ng kasulatan na naakit ni Lucifer ang ikatlong bahagi ng mga anghel ng Diyos upang sumama sa kanyang pag-aalsa at pagbagsak. Malawak na tinatanggap ng mga eskolar na si Lucifer ay tagapamahala ng pagsamba sa langit na nagtataglay ng walang kapantay na talento sa musika na patuloy niyang ginagamit upang linlangin ang mga tao hanggang ngayon. Bilang tagapag-ingat ng santuwaryo ng Diyos, pinangasiwaan niya ang makalangit na mga serbisyo ng pagsamba, dalubhasa sa musika at sining. Ang kanyang tagumpay ay labis hanggang sa ang kanyang pagre-rebelde ang nagdala ng kanyang pagbagsak. Ang pagmamalaki ang naglatag ng daan para sa tunggalian. Si Lucifer ay itinaboy mula sa presensya ng Diyos matapos siyang maging mapagmataas dahil sa kanyang karunungan at kagandahan at pagpaplano ng kanyang pagre-rebelde. Kasama niya ang kanyang mapanlinlang na mga anghel ay pinalayas din. Sa kabila ng pagiging marahil pinakamatalino at pinakamaganda sa lahat ng nilikha ng Diyos, ipinapakita ng kasulatan na ang pagmamalaki ni Lucifer ay unti-unting lumaki sa loob niya na nagdulot ng kanyang pagbagsak bago pa man siya tuluyang maalis. Bilang tugon, si Satanas, ang bumagsak na anghel at kalaban ng Diyos at ng sangkatauhan, ay naglunsad ng isang kontraopensiba. Ang kanyang puot laban sa mga tao ay nag-ugat sa dalawang pangunahing dahilan. Una, sa pag-target niya sa mga tao, tinatamaan niya ang mismong representasyon ng Diyos sa mundo, sapagkat ang tao ang nagdadala ng imahe ng Diyos sa lahat ng nilikha. Dahil hindi niya direktang masaktan ng Diyos, itinuon ni Satanas ang kanyang mga atake sa banal na larawan ng Diyos sa sangkatauhan. Nasisiyahan siyang dungisan, sirain at pahiyain ang imaheng ito, buong pusong inilalaan ang sarili sa kanyang masamang layunin. Ang kanyang mga pagsisikap ay nakatuon sa pagbaluktot at pagdungis ng imahe ng Diyos sa tao. Sinisikap niyang pababain ang kanilang pisikal na anyo pati na ang kanilang moral at espiritual na diwa. Partikular na kinasusuklaman ni Satanas ang mga Kristiyano dahil sa pamamagitan nila muling naibabalik at naipapakita ang imahe ng Diyos sa mundo. Ang kanyang mga taktika ay kinabibilangan ng pagsisikap na sirain at ilihis ang mga Kristiyano mula sa kanilang espiritual na paglalakbay na naglalayong pahinain ang kanilang pananampalataya at sirain ang kanilang patotoo. Matapos ang pagrerebelde ni Satanas, aktibong kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala kay Hesukristo na perpektong sumasalamin sa kanyang diwa upang tubusin at ibalik ang sangkatauhan. Ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo ay nag-aalok ng kaligtasan at pagkakataon para sa atin na mabuo muli ayon sa kanyang imahe. Ang pagbabagong ito ay isang tuloy-tuloy na proseso sa buhay ng isang Kristiyano, unti-unting pagkakapareho kay Kristo habang sumusunod tayo sa banal na espiritu at sa mga turo ni Kristo. Sa paggawa nito, mas maliwanag nating naipapakita ang imahe ng Diyos na nagdadala ng kanyang liwanag at katotohanan sa isang mundong lubhang nangangailangan. Si Satanas, alam na hindi niya matatalo ang Diyos
ay ibinubuhos ang kanyang galit at panlilinlang sa sangkatauhan, sinusubukang ilayo sila sa Diyos at sa katotohanan ng Ebanghelyo. Gayunpaman, ang tagumpay ay tiyak sa Diyos. Sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo sa krus, ang pagkatalo ni Satanas ay natatakan. Ang mga nagtitiwala kay Kristo ay garantisado ng buhay na walang hanggan at ganap na pagpapanumbalik sa wangis ng Diyos. Ang walang katapusang labanan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, Diyos at Satanas, ay isang mahalagang bahagi ng salaysay ng Biblia na nagbibigay diin sa pangangailangang manatiling tapat sa Diyos at labanan ang tukso at kasinungalingan ni Satanas. Kasama si Kristo, tayo ay may katiyakang tagumpay at pangako ng isang kahangahangang walang hanggan sa piling ng Diyos. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nakita ninyo itong kapakipakinabang, suportahan ninyo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like sa video na ito at pag-click sa isa sa mga susunod na video upang ipagpatuloy ang inyong panunood. Sama-sama nating palalalimin ang ating pag-unawa at magbigay liwanag sa higit pang mga kaisipan. Salamat sa pagsama ninyo sa akin ngayon. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway gabayan kayo ng liwanag.